Kamusta na kayo mga huwan? Ang Fantastic Four na na-release sa taong 2005 ang Tagalog recap natin ngayon. Ito ay isang astig na sci-fi adventure action movie ng Marvel. Huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang palabas. Ang physicist na si Dr. Reed Richards at ang best friend niyang astronaut na si Ben Grimm ay nakita sa labas ang pinatayo na metal na estatwa ng multimillionaire na si Dr. Victor Von Doom, na ang CEO ng Von Doom Industries. Pagkatapos ay pinaliwanag ni Reed sa harap ni Victor ang kanyang presentasyon. Mula sa space station ng kumpanya nila na may matibay na mga shield ay magagawa ni na Reed na mapag-aralan ang paparating na malakas na cosmic storm sa kanila. Dahil ayon sa pag-research niya, ang cosmic storm rin na ito ang nag-trigger sa ebolusyon ng tao noong unang panahon. Malaki ang posibilidad na makakatulong ito ngayon upang makadiskubre sila ng lunas sa mga sakit o mas magpalakas sa pangangatawan ng mga tao. Ngunit alam na pala ni Victor na kaya lumapit sa kanya si Reed ay dahil na bankrupt siya nakaraan. Pumunta naman roon ang genetic researcher ni Victor na si Susan Storm o si Susie, na ang ex-girlfriend ni Reed at kaibigan ni Ben. Ilang saglit si Victor ay sumang-ayon na kay Reed pero 25% lang ang matatanggap niyang profit mula sa proyekto na ito at sa kanya mapupunta ang 75%. Kahit mabigat sa kalooban at dahil wala na siyang choice ay tinanggap ito ng lalaki. Sa sunod na eksena ng nasa launch station na sila papuntang space ay nakaharap rito ni na Ben si Johnny Storm na kapatid ni Sue at isa ring astronaut. Pagkatapos ay binigay ng babae kina Reed ang mga adaptive suits nila na siya mismo ang nagdisenyo. Maya-maya ay nagsimula ng mag-travel ng buong grupo papuntang private space station ni Victor sa Kalawakan. Pagpasok nila rito ay sinabi ni Victor na may 9 hours pa sila upang maghanda bago maganap ang cosmic storm roon. Ilang saglit ay sinama niya si Sue sa viewing area ng istasyon at binuksan ang mga shield rito. Samantala si Johnny ay sinuot na kay Ben ang kanyang astronaut suit at inabot ang mga samples upang ipwesto ang mga ito sa labas ng istasyon. Subalit si Reed ay napansin na paparating na agad sa kanila ang cosmic storm sa loob ng 9 minutes. Sa kasalukuyan na iyon ay magpo-propose na si Victor kay Sue pero sinabihan sila ni Reed na biglang bumilis ang cosmic clouds ng storm at may ilang minuto na lang at tatama na ito sa kanila kaya't minungkahi niyang itigil ang operasyon. Pero hindi ito sinunod ni Victor at nagmadaling tumakbo si Reed kina Johnny sa labas ng shielded station upang pabalikin si Ben sa loob. Ngunit si Victor ay agad na sinarado ang mga shield at dahil rito si Sue ay tumakbo na rin papunta kina Reed. Ilang saglit ay nakalapit na ang malaking cosmic storm sa space station at tumalon palayo sa mga samples si Ben. Subalit nilamon na ng malakas na storm ang buong istasyon at si Ben ay tinamaan ng matinding puwersa nito pagpasok niya sa loob. Sina Johnny at Reed ay tinamaan rin ng bahagya ng enerhiya mula sa cosmic storm, pati si Susan na nasa di kalayuan ay natamaan din ito. Samantala si Victor naman ay nasabugan ng control panel ng istasyon. Maliit na pabor lang mga huwan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Sa sunod na eksena ay ginising ni Johnny si Ben na nakabalik na sila sa Von Doom Industries sa Earth at binalaan niya siya na malaki ang pinagbago ng itsura niya. Pero nang tiningnan ito ni Ben sa salamin ay wala naman nagbago sa kanya na labis na kinainis niya kay Johnny. Maya-maya si Reed ay napansin na may mga puting buhok na siya sa gilid. Pagkatapos ay pumunta siya sa silid ni Sue na nawalan rin ng malay at nalaman niya sa doktor roon na ayos naman ang kalagayan ng babae. Samantala si Victor ay sinabihan ng stockholder nila na si Ned na may 1 linggo lang siya upang ayusin ang malaking problema na nangyari sa space station kundi ay titigil na sila sa pagpondo sa kumpanya niya. Ilang saglit si Johnny na kasama ang nurse ng kumpanya at girlfriend niya ay napansin na sobrang init ng kanyang katawan pero inaya pa niya ang babae na mag-snowboarding. Sakay ng helicopter ay pumunta sila sa isang bundok na nasa likod lang ng Von Doom Industries at dito nag-snowboarding ang dalawa. Ngunit sa gitna ng kasiyahan nila ay biglang nagliyab ang katawan ni Johnny at agad na nagpanik siya sa nangyayari sa kanya. Pagkatapos ay nahulog siya sa isang bangin pero nag-apoy ang kanyang buong katawan. Pagbagsak ni Johnny ay hindi siya napahamak at nalusaw pa ang yelo sa kinakatayuan niya. Sa sunod na eksena si Victor ay tinitingnan sa salamin ang sugat na natamo niya nakaraan sa space station at napansin pa niyang tila nagre-react sa kanya ang mga metal na bagay. Kinagabihan si Ben ay nagpa-set up ng dinner nilang tatlo sa isang restaurant sa loob ng gusali. Ngunit maya-maya ay napansin niyang tila may nakain siyang hindi maganda kaya't naisipan niyang bumalik sa kanyang kwarto. Si Reed naman ay nasabi kay Sue na masaya siya para kay Victor. Ngunit habang nag-uusap sila ay biglang naging invisible ang buong katawan ng babae. Nasagi niya ang bote ng wine pero agad na nakuha ito ni Reed dahil nababanat na niya ang kamay niya.
Ilang saglit nang pinag-uusapan ni Susie kung paano nila nakuha ang kanilang mga abilidad ay lumapit sa kanila si Johnny na nadiskubre na nakakapaglabas na siya ng apoy sa kamay at sa buong katawan. Sa kasalukuyan na yun si Ben sa kwarto niya ay labis na nananakit ang katawan dahil nagsisimula na siyang magbago ng anyo. Agad na pinuntahan siya ni Reed ngunit nakalock ang pinto ng silid at hindi ito mabuksan ni Sue. Pero ang lalaki ay ginamit ang elasticity ability niya upang ma-unlock ang pinto mula sa loob. Subalit pagpasok nila ay winasak ni Ben ang pader ng kwarto niya at mabilis na tumakbo paalis ng gusali. Pumunta roon si Victor at sinabi ni Sue sa kanya na lahat sila ay biglang nagkaroon ng kakaibang abilidad at tinanong niya siya kung ganun rin ba ang nangyayari sa kanya. Sumagot si Victor na masakit lang ang ulo niya at inalisan na sina Susie. Maya-maya si Ben ay pumunta sa labas ng apartment ng fiancé niya at tinawagan ito upang mag-usap sila roon. Agad na lumabas naman ang babae at pinakita ni Ben rito ang naging bagong itsura niya. Subalit labis na natakot ang fiancé niya sa kanya at tumakbo pabalik ng apartment bago pa siya makapagpaliwanag rito. Kinaumagahan, si Ben ay dinidibdib ang mga hindi magandang nangyari sa kanya habang nakaupo siya sa taas ng Brooklyn Bridge ng New York. Samantala si Reed ay nasa isang taxi at hinahanap si Ben. Ilang saglit ay may napansin siyang isang lalaki na magpapakamatay sa tulay ngunit natakot rin ito nang nakita siya. Pinilit ni Ben ang lalaki na wag lumayo sa kanya upang hindi siya mahulog subalit bumagsak na ito sa kalsada at agad na pinigilan niya ang isang rumaragasang truck na babangga sa lalaki. Ngunit dahil rito ay nagbanggaan na rin ang karamihan sa mga sasakyan sa kalsada na napansin ni Reed sa di kalayuan. Mabilis na pinalibutan ng maraming mga pulis ang insidente roon at si Sue ay ginawang invisible ang sarili habang naghuhubad upang makalampas sa mga kapulisan. Ngunit bumalik na agad siya sa normal na anyo. Samantala si Ben ay tinulungan ang na-stuck na truck driver na makaalis sa sasakyan nito pero ang mga pulis ay tinutukan siya ng baril. Dahan-dahan niyang binaba ang lalaki sa kalsada at agad na tumakbo palayo. Ilang saglit si Sue ay naging invisible uli nang nainis siya sa nangyari at nagsimula ng lumampas sa mga tao. Kalaunan ay nagtagumpay silang tatlo na makalampas sa mga tao at nakita roon si Ben. Pero si Johnny ay mabilis na niligtas ang isang bata mula sa pagsabog ng isang oxygen tank at si Sue ay biglang nakalikha ng force field sa paligid ng pagsabog at agad na inapulan niya ang sunog. Subalit ang isang fire truck ay naaksidente sa gilid ng Brooklyn Bridge at kamuntikan ng mahulog ang isang bumbero rito. Si Ben naman ay pinigilan ang sasakyan na bumagsak sa dagat at nang nahulog na ang bumbero ay agad na niligtas ito sa ere ni Reed gamit ang elasticity ability niya. Hindi nagtagal ay nahila na rin ni Ben ang fire truck pabalik ng tulay at dahil sa mga kabayanihan na nagawa nilang apat ay labis na kinatuwa ito ng mga tao sa kanila. Pumunta sa insidente ang fiancé ni Ben at dahil hindi pa rin ito matanggap ang kanyang itsura ay iniwan niya ang engagement ring niya sa daan. Maya-maya ang chief ng mga bumbero ay sinabihan sina Reed na dahil sa labis na tuwa ng mga tao sa kanila ay tinawag sila ng mga ito na ang Fantastic Four. Agad na hinarap nilang apat ang mga tao roon upang ipaliwanag sa kanila kung paano nila nakuha ang kanilang mga abilidad sa kalawakan pero plano nilang lumikha ng lunas upang mawala ito sa kanila. Ngunit ang mga reporter ay mas interesado pa sa kanilang mga kapangyarihan. Samantala si Victor ay napanood sa balita ang mga nangyari kina Reed subalit nang humarap siya sa mga stockholders ay napagdesisyonan ng mga ito na ititigil na nila ang pag-supply ng stocks sa kumpanya niya. Sina Reed naman ang dinala sina Sue sa apartment nila ni Ben sa Baxter Building ay marami pa ring nakaabang na mga tao sa kanila na tila isa na silang mga sikat na celebrity. Ngunit nang pumasok sila ng elevator ay biglang nag-overload ito dahil kay Ben kaya't napilitan siyang lumabas at gumamit ng hagdanan. Pagpasok ni Johnny sa apartment ay nakita nilang ito pala ay isang malaking laboratory ni Reed. Ilang saglit ay pumunta rin roon si Victor at sinabihan si Reed na tutulong siya sa paglikha nila ng lunas. Ngunit nang nagpasensya rito si Reed sa nangyari sa space station ay labis na nagalit sa kanya si Victor dahil kinawasak raw ito ng buhay niya. Pero habang patuloy na nagagalit siya ay tila nakokontrol niya ang electricity ng apartment ni Reed. Pagsakay ni Victor ng elevator ay napasuntok siya ng malakas sa pader at napansin niyang bahagyang naging bakal na ang kamay niya. Sa sunod na eksena ay sinuri ni Reed ang pangangatawan ni Ben at nakita nila na pati ang mga internal organs niya ay naging kasing tigas ng bato. Si Johnny ay sinalang naman nila sa isang titanium containment unit at pinaliyab niya rito ang kanyang katawan. Pero labis na natuwa ang lalaki sa kakayahan niya at mas pinainit pa ng sobra ang sarili hanggang sa mawasak niya ang containment unit.
Pagkatapos ay sinabihan siya ni Sue at Reed na hindi niya maaaring gawing kasing init ng araw ang sarili o gawing supernova ang katawan dahil delikado ito sa mga tao sa paligid niya. Dito na nagtatapos ang part 1 ng recap natin ng pelikula na ito at nasa description ng video ang kasunod. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikulang ngayong araw ay maaari nyo rin panoorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one, mga Juan. You're still here. It's over. Go home.